Kumusta po? Welcome po sa panibagong vlog natin sa araw na ito at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta dito sa my Rod's channel. At ang pag-uusapan nga natin ngayon ay patungkol sa Rural and Northern Immigration Pilot na nai-launch lamang noong nakararaang taon at tatakbo ito sa loob ng 5 taon. Pero bago natin pag-usapan o bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusap, ay nais ko muna kayong pasalamatan ng maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating mga subscribers at patuloy na nanonood at nagbabalik ng kani-kaniyang mga pasasalamat. At maraming salamat dahil sa patuloy ninyong pagbibigay ng inspirasyon sa akin, sa atin. At maraming salamat din sa inyong mga tanong sapagkat dito rin ako kumukuha ng mga dapat nating pag-usapan sapagkat kayo ang inspirasyon ko. At kung ikaw naman ay baguhan sa ating channel, please consider na i-hit ang subscribe button at ang ating bell upang nang sa ganon ay updated ka sa ating mga videos na inilalabas dito sa Rod's channel. Sa pagpapatuloy ng ating pag-uusap, nais ko kayong dalhin sa isang PowerPoint presentation upang nang sa ganon ay mas maging madali at mas malinaw yung pagdi-deliver ng ating pag-uusap patungkol nga sa RNIP o sa Rural and Northern Immigration Pilot. At upang nang sa ganon ay sa palagi ko mas madali ninyong maintindihan kaysa sa nagsasalita lang ako dito at wala akong pinapakitang mga impormasyon na galing sa CIC o sa IRC. At samahan nyo nga ako sa ating PowerPoint presentation. Tara! Nandito nga tayo sa may PowerPoint presentation at dito natin pag-uusapan yung patungkol sa Rural and Northern Immigration Pilot or RNIP program na isang bago, masasabi nating bago sapagkat ito ay tumakbo lamang ng mga nakararaang taon o nakararaang buwan at magpapatuloy sa loob ng 5 taon. Naudlot lamang yung programa na ito dahil nga sa pandemiko, supposedly ay magi-start yung maraming participating communities ngayong end of 2020. Kaya ang kumbaga ang sinasabi ng mga critic dito at ng mga ibang immigration lawyers na maaaring magpatuloy ito sa 2021. So ano ba yung tinatawag nating Rural and Northern Immigration Pilot o sa segment na ito o sa vlog na ito ay pag-uusapan lang natin o tatawagin lang natin na RNIP. Okay, pag sinabi nating RNIP, sabi dito, it is an economic pilot program targeted to foreign nationals. So, ibig sabihin, ang target nito ay mga foreign workers na nagmula doon sa iba't ibang bansa na kung saan nire-require ng Government of Canada doon sa mga may mga karanasan o yung may mga skills na pwedeng magamit dito sa Canada nga. Sabi pa dito, who have received a recommendation from the participating communities na ibibigay ko sa inyo later on and to obtain a job offer within the same community's boundaries who meet the minimum education, work experience, language proficiency, and settlement fund requirements and who intend to reside in the recommending community. So pag sinabi nating RNIP, nangangahulugan na talagang titira ka doon sa lugar na napili mong puntahan. So hindi mo lamang gagamitin yon dahil sa gusto mo lang makapasok sa Canada and then later on ay lilipat ka ng ibang lugar. So ibig sabihin, kapag ganun kasi ang ginawa natin, medyo mapupurnada at magkakaroon ng disappointment doon sa program. Now, who can apply? Ito yung malaking tanong at didirekta tayo doon sa pag-uusap na ito sapagkat ito talaga yung gusto natin at gusto ko rin namang ipahagi sa inyo upang nang sa ganon ay magkaroon tayo ng idea patungkol sa RNIP. To be eligible for the Rural and Northern Immigration Pilot Program, you must meet all the IRCC eligibility requirements. So you must, kailangan meron kang work experience na kung saan talagang meron kang qualifying work experience na sinasabing yun talaga ang trabaho mo at yun talaga ang magagamit ng skill mo dito pagdating mo sa recommending community. Next one, meron kang tinatawag na language requirements. Of course, pag sinabi nating language requirements, yung lagi yung tinatanong sa akin, mag-IELTS pa ba ako? Yes. Kukuha pa ba ako ng English proficiency or English exams? Yes, kukuha ka sapagkat ito ay requirement ng RNIP. Another thing is the educational requirements na kung saan sinasabi na dapat ikaw ay high school graduate at least nakatumbas dito sa my Canada. And another thing, you have to prove that you have enough money para masuportahan mo yung transition period mo dito pag nakarating ka na dito sa my Canada. Another thing
is you intend to live in the community. Ibig sabihin, tulad ng nabanggit ko kanina, na kapag nag-apply ka sa particular na lugar na iyon o na munisipyo na iyon, ay doon ka talaga maninirahan. And of course, kailangang ma-meet yung community-specific requirements na itinalaga ng bawat munisipyo o ng bawat munisipalidad o ng bawat participating community. So, iba't iba yung kanilang requirements, so dapat ma-meet din natin yon. So, eligibility requirements. Pag sinabi nating eligibility requirements, this is from municipal up to national or federal level. So, sabi natin kanina, doon sa naunang pagtatalakay natin, yun yung general na pag-uusap natin patungkol sa RNIP. Ngayon naman, iisa-isahin natin kung ano yung mga eligibility requirements upang nang sa ganon ay mas maintindihan natin and later on, ito yung mga papel o dokumento o kaya naman yung paghahanda na dapat ninyong isagawa. Tatandaan ninyo na ang mga participating communities sa sumali dito ay mayroong sinasabing matandang populasyon, therefore, nangangailangan sila ng mga batang populasyon upang nang sa ganon ay mapunuan yung dami ng tao na magsisilbi sa partikular na munisipyo, munisipalidad o kaya naman participating community. Okay, isa-isahin natin yung mga eligibility requirements. Number 1, intend to live in the community. So nangangahulugan na kapag sabi ko nga nag-apply ka sa community o sa particular na community na yon, dapat doon ka talaga maninirahan for siguro mga ilang taon, doon ka talaga maninirahan. Ibig sabihin nito na yung maaring matanggap mo na papel is a close work permit o close permanent residency. Ibig sabihin, hindi ka pa pwedeng lumipat sa ibang lugar kahit na matanggap mo na yung permanent residency for a particular number of years. Number 2 is a work experience. So, kailangan ma-meet mo ang mga sumusunod. Una, within last 3 years, kailangan at least mayroon kang isang tuloy-tuloy na trabaho or work experience. So, ibig sabihin na natin 2020, 2019, 2018. So, ibig sabihin at least man lang sa loob ng isang taon na yon, mayroon kang isang taon na experience doon sa particular na trabaho mo. Another thing, you have performed an action in lead statement of the NOC. Ibig sabihin nito na kailangan ay masunod mo yung mga requirements according to National Occupational Classifications na natalakay na natin. Pakihanap na lang sa mga description box ng mga video natin, ng mga vlog natin, ibinahagi ko na yan, pero ililink ko pa rin sa description box down below. At kailangan din yung work experience mo ay paid work. So, ibig sabihin, mayroon kang pay stub, pay slip, kailangan na mayroon kang makukuhang certificate of employment doon sa employer mo in case na mag-apply ka na. Another thing, kung halimbawa may experience ka sa Bahrain, sa Kuwait, sa Middle East, sa Hong Kong, sa Japan, whatever part of the world na kung saan mayroon kang katumbas ng NOC na trabaho o kaya naman mismo dito sa Canada, ay pwede ka ring mag-apply o ibig sabihin qualified ka. So for more information about the NOC ay nakalink na lang down below. Pakicheck na lang pong mabuti kung ano yung NOC ninyo at hanapin specifically kung ano yung NOC number ninyo, classifications in accordance to your experience. Number 3 ay yung tinatawag nating job offer. Ibig sabihin lang nito na kailangan ay mayroon kang job offer letter doon sa trabaho o partikular na trabahong in-applyan mo at binigyan ka ng employer o kaya naman ng institution na in-applyan mo doon sa participating communities. At kailangan na yung job offer letter ay hindi seasonal sapagkat hindi ka makakakuha ng work permit to permanent residency kung seasonal. Dapat ay full time. So kapag sinabi nating full-time, it is indeterminate period o no end date. Walang nakalagay na date. Hindi magpapaso yung kontrata mo, ibig sabihin. So ibig sabihin, hanggat gusto ng employer na magtrabaho ko doon, hanggat gusto mo, so yung haba ng panahon ay hindi dapat naka-indicate doon. Another thing, dapat yung skill level mo ay it's either skill level below or skill level above. Pag sinabi nating one level above or one level below, makikita natin yan sa NOC. So, titignan natin yan later on. At tatandaan natin na kapag ang trabaho mo ay naka-classify doon sa NOC skill level D, ang dapat na trabaho mo ay pareho ding a-applyan mo na NOC level D.
Pag sinabi nating level D, halimbawa fruit pickers, yan. Yung mga nagtatrabaho sa field, something like that. So for example, NOC 0, job offer, work experience ay dapat na sa NOC letter A or 0. Kapag NOC A naman, job offer, work experience mo ay dapat nasa NOC 0, A or B. Kapag NOC B job offer, ang dapat work experience mo ay NOC A, B or C. So, ibig sabihin, it's or one level above or one level below. Okay, tandaan natin, NOC C, job offer, work experience, NOC B or C. NOC D, job offer, ang work experience mo naman dapat ay the same occupation. Kung mapapansin niyo doon sa NOC D, siya lang ang may dapat the same occupation. But the rest, ibig sabihin, it's either one level up or down. Number 4 is working in Canada. Pag sinabi nating working in Canada, you must show that you meet the employment requirements of the job you are offered. This may include education, training, qualifications in NOC descriptions. Pag-aralan po natin mabuti yung NOC, sabi ko nga kanina, nakalink po yan sa description box. Another thing, although qualifications assessments in licensing are not needed in or for the Rural Northern Immigration Pilot, you should be aware of these issues when considering immigrating to Canada. So, ibig sabihin po, kapag regulated occupations, tignan po natin, not need to meet Canadian licensing requirements. Huwag po sanang maging malabo itong part na ito sapagkat sinasabi lang dyan na hindi nagawain ng RNIP na mag-assess ng mga regulated occupations sapagkat alam natin yung proseso na dapat ikaw ay dumaan na sa tinatawag nating ECA. Okay, ito na yung sinasabi natin from number 4. So number 5, regulated occupations. Pag sinabi nating regulated occupations, halimbawa nurses, engineers, electricians, teachers, provincial and territorial regulatory bodies na responsible for establishing entry requirements for individual occupations, recognizing prior credentials, and issuing licenses required to participate. Ibig sabihin nito, lahat ng mga nabanggit sa itaas na yan, this one, ay dadaan sa tinatawag nating licensing bodies bago ka makarating at bago ka maka-apply sa tinatawag nating RNIP. Ibig sabihin po nito, hindi nagawain ng RNIP na tusan kayo na magpunta sa licensing bodies para nang sa ganun ay ma-establish ninyo yung inyong trabaho dito. Halimbawa, kung ikaw ay nurse, dapat ay nagpa-ECA ka na at dapat ay mayroon ka ng certifications na na-meet mo yung requirements ng federal government and at the same time ng RNIP as a pathway. Non-regulated occupations. Ito naman sinasabi lang dito na there are no set of requirements and there is no legal requirement to get licensed. The employer will set the standards and could ask for registration with professional association. So, ibig sabihin, unlike dun sa regulated occupations o yung tinatawag nating regulated professions na kailangan may lisensya, dito, sabi natin, hindi mo na kailangan ng lisensya. Halimbawa na lang, sabi natin, letter D, NOC letter D, fruit picker, hindi mo naman kailangan kumuha ng lisensya para maging fruit picker ka. Yun lang po ang ibig sabihin yan. Number 7 is the recommendation from Designated Economic Development Organization. So, ibig sabihin lang nito, nabibigyan ka ng papel ng participating community. This one, Designated Economic Development Organization or EDO, na itatalaga doon sa may participating communities. So, nangangahulugan na ang EDO ang magbibigay sa iyo ng papel para nang sa ganon ay makapagpatuloy ka ng iyong application sa IRCC sapagkat sabi natin, ire-recommend ka lang ng RNIP na magtrabaho sa kanila pero ang application mo ay dadaan pa rin sa federal government, sa IRCC or sa CIC at sila pa rin ang magbibigay ng final approval para makapunta ka o makarating ka dito sa Canada. Number 8, international students. So pwede rin kayong umapply dito sa my RNIP as long as mayroong university or college or trade school na nag-o-offer ng work
ng ganitong mga papeles for international students. Ang kainaman lang dito ay exempted ka from work experience requirements. So, hindi mo na kailangan ng work experience. Siyempre, katulad ng sa ibang pathway, hindi mo naman kailangan ng work experience di ba? Kasi nga, estudyante kang pupunta rito. Then later on, pwede ka na lang maghanap ng trabaho dito bilang graduate na, o kaya naman habang nag-aaral ka, ay pwede ka naman maghanap ng trabaho. So, ibig sabihin, parang sa application pa rin yan ng regular na international students if you want to avail that program. So, dito nga lang, sabi natin, titira ka sa isang specific na lugar na kung saan ay participating community ng RNIP. Number 9 is education. Pag sinabi nating education, you must have a high school diploma, post-secondary certificate or degree that is valid and equal to Canadian equivalent. So, ibig sabihin, dadaan ka, sabi ko nga, sa Educational Credential Assessment or ECA. Meron akong vlog na ginawa dito at ililink ko na lang po down below. So, sabi natin, your ECA report must be less than 5 years old on the date we receive your application. Ibig sabihin, kung may WES ka, kung may CELPIP ka, kung may ICAS ka, pwedeng gamitin yon. Basta sabi natin less than 5 years old. Okay, language and requirements, number 10. Pag sinabi nating language requirement, kailangan ma-meet natin yung Canadian Language Benchmark or yung CLB at pupunta ka sa tinatawag nating mga mandatory testing language institutions, halimbawa IELTS sa Pilipinas, marami yan. At kailangan na meet mo yung minimum language requirements. Number 1 is NOC 0 and A. Dapat yung CLB mo ay score mo 6. NOC, score mo dapat 5. NOCC, dapat ang score mo is 4. Ibig sabihin lamang nito, yung Canadian language benchmark mo ay dapat equal doon sa mga particular na scores na ito. Number 11, funds needed to settle in Canada. Ano ba ibig sabihin nito? Simple lang. Na kailangan mo lang na mayroong proof of fund na tinatawag natin. So, ibig sabihin lang nito na kailangan mo na mag-submit ng proof of funds na kung saan ready ka talaga na tumira dito sa Canada. So, ito yung problema ng karamihan. So, pera ito, totoo po yan, at hindi birong halaga din yung hinahanap at kailangan equal doon sa, sabihin na natin 1-2 buwan na paninirahan mo dito. Usually, gano'n naman ang hinahanap nila. Noon sa amin sa SINP, ang naipakita lang namin mag-asawa is 150,000. Kaming mag-asawa na yon at na-approve naman kami. So, sa palagay ko, basta meron lang kayong proof of funds na pwede nyong magamit, sabihin na natin for a period of 1-2 months, so siguro pwede na yon. Kasi tinitignan lang naman ng Government of Canada na pagdating mo dito ay hindi ka mamamalimos sa kalsada. Yun lang ang ibig sabihin yan. So, kailangan ipakita mo yung bank statement mo. Sir, tatanungin nyo ako, kailangan pa ba ng bank statement or certification letter from the current bank? Yes, kailangan na kailangan yan at dapat naka-appear yung pangalan ninyo at dapat mayroong transaction para hindi kayo ma-deny. Another thing is biometric. Ito, kapag pupunta na kayo dito sa Canada, approved na kayo, kukuhanan kayo ng fingerprints and photo requirements kung saang lugar kayo naroon. Halimbawa, sa Pilipinas ay sa may visa office, o kaya naman, I'm not sure. Kasi noon, sabi nila sa visa office or embassy, so hanapin nyo lamang sa visa office ng Pilipinas. At kung halimbawa nasa ibang bansa kayo naman, o Middle East, hanapin nyo na lamang. So, ibig sabihin ng biometric, sinisigurado lang na kayo ay talagang existing o tao talaga kayo, and at the same time ay for security din ng bansang Canada. Now, before you apply, ano yung mga kailangan nating isaalang-alang? Una, dapat Canada encourages applications for permanent residence from people with abilities, education, work experience that will contribute to the Canada or the Canadian economy. Siyempre naman, di po ba? The Rural and Northern Immigration Pilot is a community-driven program. So, ibig sabihin, nag-i-encourage yung mga community na ito na mayroong magtrabaho sa community nila para matulungan yung community nila at magpatuloy yung economy ng particular na community na yun and ng Canada as a whole. So, tandaan po natin yun ha. Maaaring bigyan kayo ng work permit or permanent resident visa na close permit. Ibig sabihin, maninirahan kayo doon ng particular number of years. Who may use this application? Ibig sabihin, sino-sino yung mga participating communities. Ito na. Yung mga pupuntahan ninyo later on. Ililink ko down below
yung mga participating communities at bisitahin nyo na lamang yung kanilang website kung open na sila. Kung open na sila, magpasa na kayo ng requirements ninyo o magpasa na kayo ng application letters ninyo o magpasa na kayo ng mga curriculum vitae ninyo o ng resumes ninyo. Okay, number 1, North Bay, Ontario, Sudbury, Ontario, Timmins, Ontario, Sault Ste. Marie, Ontario, Thunder Bay, Ontario, Brandon, Manitoba, Altona, Rhineland, Manitoba, Moose Jaw, Saskatchewan. O, dito sa may Saskatchewan yan. Malapit lang dito sa may Regina. Claresholm, Alberta, Vernon, British Columbia, West Kootenay Trail, Castlegar, Roseland, Nelson, British Columbia. So, yun yung mga participating communities na po pwede nyong puntahan. Uulitin ko po, ang mga lugar na ito ay medyo hindi ganun kalalaki. Pero, hindi ko naman sinasabing baryong-baryo siya, kundi matibay ang economy ng Canada. Kahit na magpunta ka sa simpleng lugar, maganda pa rin siya. Kaya lang, syempre, kung ikukumpara natin sa may Vancouver, Toronto, Edmonton, Calgary, Regina, Saskatoon, syempre, mas malalaki yung mga lugar na yon kumpara sa mga lugar na nabanggit na natin. Okay, so please find the website of the participating communities na nakalink po sa my description box. Isa-isahin niyo kung saan nyo bet, kung saan nyo feel na mag-apply. Pwede rin dito sa may Moose Jaw, sa may Saskatchewan. Pwede rin sa may Sault Ste. Marie, sa may Ontario, Sudbury, Thunder Bay. Bahala po kayo kung saan nyo gustong manirahan. At huwag nyo naman na pong tanongin sa akin kung maganda ba ang lugar na yun o hindi. Meron po tayong Google. I-Google nyo na lang po. Makikita nyo naman doon yung geography and so on and so forth. Facts and figures about those particular participating communities. Ayun, at nagbabalik nga tayo sa ating real world. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa loob ng computer sa ating PowerPoint presentation. At lagi nating tatandaan na ang RNIP ay isang pilot program ng CIC. So, ibig sabihin, isa lamang ito sa napakahabang programa ng Government of Canada upang nang sa ganon ay makapag-invite ng mas maraming tao o mas maraming foreign workers mula sa iba't ibang panig ng daigdig. At tandaan din natin na ang programang ito ay kaiba sa ibang mga programa sapagkat ang layunin nito ay mapunuan ang iba't ibang mga munisipalidad o bayan o syudad dito sa Canada na nagkukulang sa tumatandang populasyon ng mga nasabing bayan. At sana po ay nakatulong ang vlog na ito upang nang sa ganon ay ma-inspire kayo and at the same time mabigyang linaw sa tinatawag nating RNIP at kahit papaano ay kapulutan ninyo ng mga impormasyon. Ulitin ko po, sabi sa announcement na tatakbo ang RNIP supposedly by the end quarter ng 2020 pero dahil nga sa pandemic ay medyo nagkaroon ng paghinto. Kaya malamang na ang RNIP ay tatakbo sa mga susunod na panahon o sa susunod o ngayong taon ng 2021. Ipanalangin natin o umasa tayo na gagawin lahat ng Government of Canada upang nang sa ganun ang programang ito ay maipagpatuloy at kung kayo ay naghahanap pa lamang ng pathway, pwede nyo i-consider ang RNIP. Bukod sa napakarami pang pathway na papunta dito sa Canada. Muli, maraming salamat po at kung hindi ka pa subscriber ng channel na ito, mag-subscribe na, i-hit ang like button at ang bell button upang nang sa ganun updated ka palagi at pwede kang mag-comment down below at syempre, pwede nating i-share ang ating mga videos. Hanggang sa muli, paalam!